Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah akidah. Tutuloy natin yung pagtalakay natin sa Kitabut Tauhid. Pero bago yan inshallah, since bakasyon naman, pwede sigurong pwede nating, ikaw Ahmad, kaya mo ba araw-araw? After Fajr naman yung 30 minutes lang ilalaan natin. So yung 30 minutes, ilaan natin sa tajwid, pagbasa ng Quran, pati yung Arabic na rin, inshallah. So ilalaan natin yun ng habang bakasyon inshallah. Ano sa may pasok mo? Alas 7. O sandali lang kung yung Fajr matapos ng di ba? Mga 5:30, mga alas 6 tapos na tayo inshallah. Araw-arawin natin habang bakasyon inshallah. So ngayon muli doon sa Chapter 30, tungkol sa istisqa bil anwa, ang paghiling ng tubig sa isang partikular na bituin. Nasingit doon yung ilang mga usapin, lalong-lalo na yung niyaha o yung paghagulgol sa namatay. Actually, malaking bahagi nung natalakay nung nakaraan tungkol sa paghagulgol sa namatay at ito nga ay malaking ipinagbabawal, malaking kasalanan. At merong iba't ibang mga hadith na parang may conflicting na kahulugan. Sinasabi sa ibang hadith na mapaparusahan ang patay na iniiyakan at sinasabi naman sa ibang hadith na wala. Pero ang reconciliation ng hadith na yon, kung ang namatay ay nag-utos, nagbilin, naiyakan siya kapag namatay siya para ipakita na siya ay dakila o mahalaga, maparurusahan siya sa pag-iyak ng mga umiyak sa kanyang pagkamatay. Pero kung hindi naman, basta naiyak lang yung mga tao sa kalungkutan sa pagpanaw niya. Kasi nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa, di ba, may mga umiyak, hindi rin naman ibig sabihin na mapaparusahan siya. Kasi wala naman siyang ibinilin sa mga tao na siya ay pagmalabisan, naiiyak o hahagulgul ang mga tao sa kanyang pagkamatay. Meron isang hadith, iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim mula kay Zayd bin Khalid al-Juhani. Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subh bil Hudaybiyah ala ithri samaun kanat min al-layli. Nag-imam daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ng Salatul Fajr doon sa Hudaybiyah matapos ang gabi na maulan. So umulan daw nung gabi na yun at nagsala sila ng Fajr. Falamman sarafa aqbala alan nasi faqala hal tadruna madha qala rabbukum. Nang natapos sila magsala, pagkatapos ng taslim, humarap sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, nalalaman ba ninyo kung anong sinabi ng inyong Panginoon? So merong ipinahayag si Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sabi nila, si Allah at ang kanyang sugo ang pinaka nakaalam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, sabi ni Allah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Meron daw mga mananampalataya o meron daw mga alipin si Allah subhanahu wa ta'ala na nananampalataya sa Kanya at ang ilan naman ay hindi nananampalataya sa Kanya. At tinudugtong niya rito, فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِهِ.
Sino mang magsabi na tayo ay dinatnan ng ulan, kasi umulan nga nung gabi na yun. Sino mang magsabi na dumating sa atin ng ulan sa biyaya ni Allah at kanyang habag, ang tao na ito na nagsabi nito ay mananampalataya. Kafirun bil kawkib. Siya ay mananampalataya kay Allah at hindi nananampalataya sa mga bituin. Wa amma man qala mutirna binu'in kada wa kada, fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Pero ang sino mang magsasabi na dinatnan tayo ng ulan dahil sa bituin na ito, o bituin na ganyan, ang tao na yun ay kafir kay Allah at mananampalataya sa bituin. So dito ay binigyang diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sinabi ni Allah laban sa istisqa bil anwa, na iniyugnay ng mga tao ang pagdating ng ulan sa paglitaw ng isang particular na bituin. Ngayon nga, itong paniniwala na ito ay maaring hindi practice sa Pilipinas, pero malawakan na pinapractice ng mga Arabo nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero tinatalakay pa rin natin ngayon dahil ang mga prinsipyo nito ay applicable sa lahat ng uri ng shirk at lahat ng uri ng mga ipinagbabawal sa Islam, lalong-lalo na ang mga lumalabag sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang tao na nag-uugnay ng pagdating ng ulan sa anuman, liban pa kay Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay technically nagtatambal kay Allah. Bawa nga dito sa kalagayan nito, naniniwala, may mga tao na naniniwala na ang bituin na yun ang nagdulot na dumating ang ulan, yun ay shirk. Sa halip na naniniwala sila na si Allah ang nagpapadala ng ulan, sila ay naniniwala sa iba paliban kay Allah. Yun ay malinaw na shirk. At maring hindi lang ito shirkun asgar, ito shirkun akbar. Kasi kapag sinabing istisqa, technically, humihiling ka ng ulan, humihiling ka ng tubig, nananalangin ka, nagdarasal ka. O kaya ina-acknowledge mo, dito nga katulad doon sa siga ng Arabic dito, kaya mahalaga mag-aral ng Arabic. Ang sabi, wa amma man qala mutirna binu'in kada wa kada, sino man na magsabi mutirna, inulan tayo sa pamagitan ng ganito at ganyan na bituin. Ibig sabihin, tinatanggal nila si Allah. Tinatanggal nila si Allah sa kanilang paniniwala na siya ang nag-iisa na nagpapadala ng ulan at iniugnay nila ito sa iba paliban sa Kanya. Di shirk talaga. Shirk talaga. So dito nga, sumunod. So pinaliwanag dito yung mga kahulugan ng mga salita. Salla lana, Arabic ito, pero ma-apply natin dito na pag-aralan natin kanina yung mga damair, yung mga hurufu jar. Salla lana, yung lana, andito yung lam na harfu jar. So, ibig sabihin lana para sa amin, nagsala para sa amin, ibig sabihin nag-imam. Pero mga kahulugan din ito, pwede ring sabihin salla bina. Kaya kapag may marinig kayo na salitang ganito, sallala na, sallabina, ibig sabihin nag-imam. Nag-imam. Ang Hudaybiyah na tinutukoy dito, mawqi'un karibun min Makkata. Yung Hudaybiyah na tinutukoy dito, isang lugar na malapit sa Makkah. At dito rin nangyari yung Treaty of Hudaybiyah, na doon nga sa ika-6 o ika-7 taon pagkatapos ng Hijrah, ninais ng mga Muslim na mag-umrah. Pero pinigilan sila ng kuffar. Sinabi ng Quraysh, hindi kayo pwede mag-umrah ngayon, next year na kayo pwedeng mag-umrah. At gusto namin na magkaroon ng kasunduan sa inyo, sabi ng Quraysh. At yun na nga ang kasunduan ng Treaty of Hudaybiyah. Napangunahin sa mga nilalaman nito na magkakaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Quraysh at ng Madina ng 10 taon na walang digmaan. At gayon din, next year, papayagan na wala ng problema ng mga Muslim ay mag-hajj o mag-umrah. At gayon din, kabilang sa mga nasa sa batas dito,
kung meron man daw Quraysh na tatakas patungong Madina upang mag-Muslim, kailangang isauli ng mga Muslim. Pero kapag merong Muslim na galing sa Madina tumakas patungong Makkah, hindi sasauli ng kuffar, ng Quraysh. So, walang katarungan, di ba? Walang katarungan. Pero syempre, tinanggap ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nababatid niya ang karunungan sa likod ng treaty na ito. At sa likod ng treaty na ito, subhanallah, yung ang unang provision pa lang nito na walang digmaan sa pagitan ng Quraysh at ng mga Muslim sa loob ng 10 taon. Napakalaking bagay na. Sa pamagitan ng kasunduan na ito, nagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na digmain ng Khaybar. Di ba doon nagtago, natipon yung mga Hudyo sa Khaybar? Nagawa nilang digmain ng Khaybar. Kasi wala nang tutulong sa Khaybar na Quraysh kasi may kasunduan sila. Ang wala naman binabanggit sa kasunduan na hindi pwedeng digmain ng mga Muslim ang Khaybar, ang mga Hudyo sa Khaybar. So nasakop nila yung Khaybar. Hindi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapagdaos siya sa iba't ibang mga lugar. At dito sa panahon na ito, nag-Muslim yung maraming mga tribo ng mga Arabo. Kaya nga, doon sa Fathu Makkah, sa mga 8 taon ng pagkatapos ng Hijrah, 10,000 ang sundalo ng mga Muslim. Lumobo ng ganun karami. Samantalang doon sa mga naunang mga gera ng mga Muslim, doon sa Mu'tah, 3,000 lang ang sundalo nila. Sa Uhud, 1,000. So hindi sila lumalampas sa ganun karami na sundalo. Pero doon sa Fathu Makkah, 10,000 sila lahat. At yung 10,000 na yung sinasabi ng ibang mga scholar, mas marami pa yun sa populasyon ng Makkah. Na ginawa raw yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para siguraduhin na hindi man lalaban ng Quraysh, na walang dadanak na dugo. Kasi isipin nila, wala nang saysay na lumaban. 10,000 laban sa silang lahat na nandoon sa Makkah. Sabihin natin 4,000 yung pwedeng lumaban doon, ilalaban sa 10,000, wala silang pag-asa. Ang naging dahilan noon, yun din yung Hudaybiyah na nakapagdakwa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng malaya. At kahit sa ibang mga lugar, nakapagdakwa siya sallallahu alaihi wasallam. So ito yung Hudaybiyah. Malapit ito sa Makkah. So dito kasi sila tumambay nung hindi sila pinihintulutan ng Quraysh na makapasok ng Makkah para mag-umrah. Sumunod, Ithru Samai. Ithru Samai, ibig sabihin, Aqabu Matar, pagkatapos ng ulan. Insarafa, ibig sabihin, iltafata min salatihi ilal ma'mumin. So humarap daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa harap ng mga tao na nagsala sa likod niya. Wal istifhamu litanbih wal idafatu li umumil muslimi wal kafir. So dito, ganyan natin yung Arabic nun. Wamal maqsudu bil idafati fi qawlihi min ibadi. So yung ibadi na tinutukoy dito, lahat, pati yung mga nakikilalang Muslim at nakikilala na mga hindi Muslim. So lahat ng tao tinutukoy dito. Wa yukhadu min qawlihim Allahu wa rasulu a'lam, at ang kahulugan ng sinasabi lagi ng mga sahaba, Allahu wa rasuluhu a'lam, si Allah at ang kanyang sugo ang pinaka nakaalam. Husnul adabi wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula Allahu a'lam. So ito ay pagpapakita raw ng magandang asal. Na kapag hindi mo nalalaman ng isang bagay, sasabihin mo hindi mo alam. Hindi yung magmamarunong ka. Siyempre mga sahaba, sinasabi nila ito kasi kasama pa nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ngayon tayo, hindi na natin kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sapat na lang na sasabihin natin Allahu a'lam. Hindi na natin sasabihin Allahu wa rasuluhu a'lam. Sapat na nasabihin natin na Allahu a'lam. Dito, kaya nila sinasabi ito Allahu wa rasuluhu a'lam kasi kasama pa nila
si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung Kaukab, siyempre tinutukoy dito ang Najam, mga bituin. So yung mga aral mula sa hadith na ito, una, annahu la yajuzu li ahadin an yudifa af'alullahi ila ghairihi. Unang aral, hindi marapat para sa sino man na iuugnay o isasangkot ang anumang gawain ni Allah o kapangyarihan ni Allah sa iba paliban sa Kanya. So dito tinutukoy dito na gawain ni Allah yung pagpapadala ng ulan. Hindi pwede. Hindi pwede iugnay natin ito sa iba paliban sa Kanya. Kay Allah lang talaga ang kapangyarihan dito. Kung kailan ito darating, gaano karami ito darating, saan ito darating, lahat ng ito ay nasa kapangyarihan ni Allah. Pangalawa, anna ni'mallahi la yajuzu an tudafa illa ilayhi wahdahu. Ang mga biyaya ni Allah ay hindi maaring iuugnay sa sino man liban sa Kanya, at ito'y marapat na iuugnay sa Kanya lamang, nang nag-iisa at walang katambal. At kabilang sa mga biyaya ni Allah, siyempre, ang ulan, na walang sino man ang mayroong kakayanan na magpadala ng ulan. Actually, kahit yung sa makabagong panahon, di ba meron na ngayong cloud seeding, yung binobomba ng asin, yung mga ulap para ito'y bumigat at ito ay bumagsak bilang ulan, hindi rin yung garantiya na ang ulan na yun ay darating sa kung saan nila gustong pabagsakin. O ito ay darating sa sapat na dami ng tubig na kailangan nila. Katulad niyan halimbawa, yung nangyaring noong isang taon, yung matinding baha sa Dubai, sinisisi nila yon sa cloud seeding. Na nag-cloud seeding sila na sobrahan naman ng pagbagsak ng ulan. At ang mga bansang Arabo sa totoo niyan, kapag inuulan sila, kasi bihirang-bihira umulan binabaha talaga. Kasi hindi nakaplano sa urban planning nila yung mga pagbaha. Wala sa kanilang plano. Parang Riyadh, kapag inulan, babahagad sa maraming mga lugar dito. Bumabaha kagad. So ganun yung nangyari sa Dubai. Kaya kahit meron pang ginagawa ang tao na katulad nito, cloud seeding, wala siyang 100% na kapangyarihan na makontrol ang tubig. Wala siyang 100% kapangyarihan na makontrol ang tubig. Kahit gumawa pa siya ng mga dam, pag-iimbakan ng tubig, o gumawa siya ng mga kanal na padadaanin niya doon ng tubig, wala siyang kompletong kapangyarihan na kontrolin ang tubig. Lahat ng yun ay inasa kapangyarihan ni Allah dahil yun ay kabilang sa mga biyaya ni Allah. Pangatlo sa mga aral dito, ithbatu sifatil fadli war rahmati lillahi ta'ala. Na napagtitibay natin ang mga katangian ng pagbibiyaya at habag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dabagaman yung dalawang katangian na ito, yung habag at yung pagbibiyaya, maring hindi ito exclusive kay Allah. Kasi meron namang tao na mahabagin o meron din namang tao, kumbaga na mapagbigay. Pero syempre, ang mga katangian na ito kapag taglay ni Allah, ang tinutukoy dito ay mga katangian na absolute, perpekto, wagas at walang kapintasan. Sumunod na usapin, udkur sa baba nusuli kaulihi, fala uksimu bi mawaqi'in nujum. Huwag kayong manunumpa sa mga mawaqi'in nujum. Ito ay nandun sa Suratul Waqi'ah, verse 75 to 82. Thumma ashrihil ayah, wa bayyinil munasabata bainal muqsimu bihi wal muqsamu alayhi. Walimada kassasat mawaqi' an-nujum bil kismi biha. So, ipaliwanag daw yung ayat, linawin kung ano ang kinalaman ng aya na ito sa chapter na ito at anong kinalaman ng muqsamu bihi
Yumuksamu bihi, ito yung bagay na kumbaga ipinanunumpa. At yung muksamu alayhi, yung bagay na sinusumpaan. Kumbaga, muksimu bihi, sasabihin ng tao, wallahi. At yung muksamu alayhi pala, wal muksamu alayhi, ito na yung isinusumpa mo na, kumbaga mangyayari pagkatapos mo na sinabi yung wallahi. Basta sabihin mo, wallahi, totoo ang sinasabi ko. Al-muksamu bihi si Allah. At yung muksamu alayhi, yung sinasabi mo na totoo ang sinasabi mo. Halimbawa sa Suratul Asr, wal asri, ang muksamu bihi dito yung asr, yung panahon. At ang pinanunumpaan ni Allah, yung muksamu alayhi, yung mga kasunod dito. Wal asr, innal insana lafi khusr. Tunay ng tao ay nasa pagkaligaw o pagkalugi. So dito sinabi, sababu nuzulil ayat, marawal Bukhari wa Muslim, an Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala mataran nasa ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Minsan daw iunulan ng mga tao sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa pagkakataon na yon, meron daw mga tao na naging mananampalataya at meron din namang mga tao naging hindi mananampalataya. Qalu hadihi rahmatullahi wa qala ba'duhum laqad sadaqa nau'un kada. So merong mga tao na nagsasabi ng ulan na dumating ay mula sa habag ni Allah. Pero meron din nagsasabi ng ulan ay galing daw sa bituin at nagkatotoo daw yung bituin na yun sa pagpapadala ng ulan. Faanzalallahu hadhil ayah. At dahil dito pinababa ni Allah ang ayah, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Doon sa suratul Waqi'ah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. At ang mga biyaya na dumarating sa inyo ay inyong pinasisinungalingan. So puntahan nga natin itong serye ito ng mga ayah doon sa suratul Waqi'ah. Napakaganda nung yung na ito, yung mga ayah na ito. Serye ito ng mga ayah tungkol sa pag-uugnay ng biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. So simulan natin, actually kabuuan nito yung halos, puro tungkol sa usapin na ito. So simulan natin doon sa verse 68. Suratul Waqi'ah, verse 68. Yung Waqi'ah, pangilang sura ba ito? Chapter 56, verse 68. So sabi ni Allah, afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Nakikita ba ninyo ang tubig na iniinom ninyo? Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kayo ba ang nagpababa nito mula sa ulap o kami? Sabi ni Allah, o kami ba ang nagpapababa nito? Sino nagpapababa nito? Kayo ba o kami? Sabi ni Allah, law nasha'u ja'alnahu ujajan falaw la tashkurun. Kung gugustuhin man namin, ay dinulot namin na ito ay maging maalat. Kaya bakit hindi kayo nagpapasalamat? Afara'aytumun naral lati turun? Nakikita ba ninyo ang apoy na pinagniningas ninyo? Aantum ansha'tum syajarataha am nahnul munshi'un? Kayo ba ang nagpatubo ng puno na mula rito ay tumubo yung panggatong? O kami ba ang nagpatubo nito? Kung bakit kinakausap ni Allah yung tao? Sino bang may kagagawan ng mga yan? Kayo ba o kami? At yun nga, syempre, mag-iisip yung tao. At tuwing ang pinag-iisipan yung ng tao, sinasabi dito ni Allah,
paulit-ulit, bakit hindi ka nananampalataya kay Allah? So nga sinabi ni Allah doon sa 73, Nahnu ja'alnaha tadhkirataw wa mataan lil muqwin. Dinulot namin na ito ay maging paalala. Ang mga talata na ito ay maging paalala at magkaroon ng saysay para sa mga naglalakbay dito sa mundo. Na yung tao na nakatira dito sa mundo technically ay naglalakbay. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kaya kung naniniwala ka na lahat ng ito, yung ulan, yung apoy, lahat ng biyaya ay galing kay Allah, diluwalhatiin mo sa pagpuri ang pangalan ng iyong Panginoon na dakila, si Allah. At dito na, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Nanunumpa ako, sabi ni Allah, nanunumpa ako sa mga lugar na kung saan ay lumulubog o sumisikat ang mga bituin. Kasi mga bituin may ano din lugar kung saan siya sumisikat o lumulubog, parang araw din, parang buwan. Wa innahu lakasamun law ta'lamuna azim. Tunay na ito yung panunumpa ni Allah sa ngalan ng kanyang mga dakilang nilikha, yung mga bituin at yung mga lugar na nilulubagan nito. Tunay na ito ay dakilang panunumpa ni Allah. Innahu laqur'anun karim. Tunay na ito ay Quran na marangal. Fi kitabim maknun. Ito ay nasa aklat na maknun, kumbaga, nakatabing o binabantayan ng mahigpit. Ang tinutukoy dito yung Allahul Mahfud, na siyempre tangan ni Allah, na dun nakasulat lahat, pati yung qadar, dun nakasulat lahat. La yamassuhu illal mutahharun. So ito yung Allahul Mahfud na ito, o sa ibang tafsir, ang Quran, yung mushaf na Arabic, puro Arabic, walang maaring makakahawak nito o hahaplos nito liban na lang sa mutahharun. Sabi ni Allah dito, yung mutahharun, sabi ng ibang mufassirun, mga anghel ang tinutukoy dito. Mga anghel lang yung makakalapit doon sa Allahul Mahfud o yung Quran, yung mushaf. By analogy, ang makakahawak lang dito yung mutahharun, yung merong tahara, yung nakapag-wudu, na hindi ka pwedeng hawak ng mushaf na wala kang wudu. Tanzilum min Rabbil Alamin. Ito ay pagpapahayag ng iyong Panginoon, Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Afi bihadal hadithi antum mudhinun. Ang Quran ba ni ito, sa kabila ng kadakilaan nito, ay inyong itinatanggi? وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. At dinudulot ninyo na ang mga biyaya na dumating sa inyo ay inyong pinasisinungalingan o hindi ninyo tinatanggap na nanggaling nga kay Allah. So ito yung naging tugon ni Allah doon sa mga nagsasabi ng ulan ay dumating dahil sa bituin at hindi dahil sa biyaya at habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naingang aya na ito, ang serye ng mga aya na ito, mula doon suratul Waqi'ah. Aqsamallahu ta'ala bimawaqi'in nujum, wa hiya musaqitu kawaqibis samai, wa magaribuha, wa lahu an yaksuma bima sya'a min khalqihi, ala ma yasha'u, wal muqsamu alihi al-Qur'anul Karim. Sige, si Allah ay nanunumpa sa mga lugar na kung saan lumulubog ang mga bituin o sumisikat. At siya ay merong karapatan sa anumang bagay na gusto niyang panumpaan. At ang pinanunumpaan ni Allah dito ay ang Quran, na ito nga ay, kumbaga, totoong pananalita niya. At hindi marapat na pasisinungalingan ng mga tao. Hindi marapat na pasinungalingan ng mga tao. Kasi sinabi nga, di ba, doon 75, pala uksimu bimawaqi'in nujum, nanunumpa ko sa mga nilulubugan ng bituin. At doon sa 77, innahu laqur'anun karim. Tunay na ito, ang Quran na ito ay marangal na Quran. Sa pinanunumpaan ni Allah
ang Quran sa pamagitan ng mga nilulubugan ng bituin. Alhamdulillah. So ito yung isa sa mga kumbaga magagandang pagpapaliwanag na nag-iisa lang talaga si Allah na marapat nating pasalamatan o kilalanin na nagdudulot sa atin ng biyaya. Ngayon kung may time kayo, basahin niyo yung kabuuan ng Suratul Waqiah. Yung Suratul Waqiah. Mahaba-habang sura ito, 96 na aya, pero maikli lang na mga aya. Pero ang lahat ng ito ay nangungusap sa mga tao tungkol sa mga biyaya ni Allah, na marapat ng mga ito iniugnay kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang at hindi sa iba pa liban sa Kanya. Alhamdulillah. Sa tutuloy ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.